nga yung best friend ko, kaya to the rescue agad ako. Syempre mare, dala-dala ko yung pitchil ko dahil yan yung magpapasaya sa kanya. Pero ako yung mas masaya dahil iinom kami. Ang ganda, diba, nung pitchil ko? Hindi nga lang mga kapatid ko o ako ang napapasaya nitong pitchil ko, pati mga kaibigan ko. At para complete package, dumaan ako sa bilihan ng pulutan. Ayoko nang may nalulungkot mare, kaya sinusugod bahay ko agad. Kung dati-dati nga na wala kaming budget, ang pulutan namin, ding-dong. Ngayon na medyo nakaka-LL na kami sa life, kwek-kwek na at lumpia. Bumibili na ako agad ng pulutan para pagdating ko, inuman agad. Kung nagtataka nga kayo kung anong connect ng inuman sa malungkot na kaibigan, syempre mas heart to heart yung usapan kapag may konting tama. Idagdag mo pa mare yung malaking tama sa ulo ko. San ka naman nakakita na tanghaling tapat mag-aayang uminom? Paalis na nga kami at may nadaanan akong cotton candy. Matutuwa ang best friend ko dito, mababaw pa naman ang kaligayahan nun. Sayang nga mare at hindi kami kompleto dahil wala yung isang BFF namin. Iba kasi yung kinalulungkot nun at hulugin sa Bombay. Shoota mare, pare-parehas kaming malulungkot. Matanda ka na bes, kaya mo na yan. Shoota mare, mukhang kadi-deliver lang ni kuya sa kaibigan kong adik sa Shopee. Bumaba na nga ako mare at daladala ko na lahat ng magpapasaya sa kaibigan ko. Anong katanghali ang tapat, iinom tayo. Mahirap akong nakukwentuhan na mga malulungkot dahil naaawa ako, bigla kong inaayang uminom. O diba, ang dami naming pulutan, sino pa ba malulungkot dyan? Lalo na tong gin bilog, mapapasaya ka talaga. Kumukuha na nga ako ng tubig sa green na jug, kakulay ng pitchil ko. Ang sabi ko nga sa best friend ko, magtitimpla muna ako bago niya ikwento yung kalungkutan niya. Mas maganda kasi ang usapan kapag nagtatagayan na. Minuhos ko na nga yung juice at magpapaapoy na ako. Syempre ilalayo ko yung electric fan para umapoy. Katanghali ang tapat naman ang inom namin mare, tagaktakang pawis. Pero okay lang yan, nadamayan ko naman yung best friend ko. Sa pagkakaibigan talaga mare, hindi naman palaging masaya. Mas madalas pa nga yung kalungkutan at normal yon. Kaya kapag may malungkot sa amin, nagdadamayan kami. At kapag mayroong magandang nangyayari sa amin, nagse-celebrate kami. Paano kami mag-celebrate? Nagiinuman pa din. Meron kasing ibang mga kaibigan na kapag nagkwento ka ng problema, pagtatawanan ka pa. Yung down na down ka nang ang umiiyak pero pinagtatawanan ka pa. Yung tipong parang siyang-siya pa sila sa mga nangyayari sa'yo. Minsan nga mare, aayain ka pa nila sa inuman para doon ka pagtawanan. Yung sa halip na makatulong sila na mapagaan yung loob mo, lalo ka pang dinedepress. Kaya yung iba mare, kapag may problema, mas gusto pang magmukmok sa bahay at mag-isa. Hindi naman ulit may problema mare, hinihingan ka na ng tulong. Minsan kasi gusto lang talaga nila ng may nakikinig sa kanila. Kahit hindi ka na mag-advise, makinig ka lang. Minsan kasi mare, yung advice na yan hindi nakakatulong. Lalo na kapag hindi mo naman naiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon. Huwag ka nang gumatong at makinig ka na lang. At mare, yung pinagkatiwala niya sa yung kwento, wag na wag mong ichichismis sa iba. Matatanda na tayo, wag na nating gawing komplikado. Samahan mo na lang yung mga gusto mong kaibigan at iwasan mo yung ayaw mo. Iwas na tayo sa pagiging toxic. Iiwasan ko na rin tong kaibigan ko dahil hindi naman talaga malungkot, gusto lang ng kainuman.